Iba-iba po. You're from... Iba-iba po. Ikaw? Ako kainta. Hindi ka taga Mindanao? May hindi po. Dito po yung domicile namin. Yes. Domicile. Okay. Yung domicile Pamilya namin. kasi ako sa Muslim culture kasi sa Minututo is my class. Wala lang ako. Opo, opo. Samira. Opo. Makol out. Niluto namin yung dahil dito. Oh. Kaya, Samira. Ay, ito rin magamit ko Mindanao. Oh, ito. May ganito kami. Oo, yan. At talagaan ko yan. Ano yan Baon? eh? Parang Gmail box sa kanya. Opo. May malaking ganyan. So, ayan po. Yun yung parang naging upuan namin sa ano. Malaki to. Antiques na to. Parang Tapos yan, ganun. yung ito. May mga malalaki silang ganyan. Yes. Ano yun naman yan? Yan, hindi ko pa po yan na ano. Basta tambulan. O, tambol yun. Ayun na. Tinasan na yung temp. Okay, so, wait a minute. Hanggang 20 lang ha. So, kakambal niyo po si Mayor Vico, di ba? So, pwede niyo Yan, po, yan yung ano po, first meeting namin ni Mayor. That was ito, then, nung ano, Bakit ako picture mo yung belt pa? ah! Oo nga po, medyo magkakahawig kayo. Medyo magkahawig. Magkahawig? Hindi. So, ayun, nabanggit naman yata ni Kaya. So, I started working sa City Hall 2022. Opo. Sabay ng pagkaupo nung bago niyang council. Second term ni Mayor yun. Anong position? Chief of Staff sa council, City Council. So, pero I was hired originally not as a chief of staff, but as a legislative officer. Lang. Nagkataon lang that after 1 month, kailangan na magkaroon ng chief of staff. Kaya ako na-elevate sa pagiging chief of staff. So, fresh graduate. Di pa ako mag-graduate noon kasi graduation ko noon August. Nag-start kami noon July 1. So, sakto pagka-graduate ko, doon ako May naging chief work of staff. So, 1 month lang ako naging legislative officer. Then, after 1 year, I had to resign. Nag-record naman kayo? Yes. Dito ko lang. Thank you po. So I had to resign because I'm not in the government. We're not allowed to have double compensation. So kasi I ran for barangay, unfortunately nanalo ako. It's unfortunate. Kasi sad kasi nawala ako sa CDO. Kasi 'di ba? I mean, it's an honor working with with the good mayor. So my job as the chief of staff sa council noon, so all city ordinance, all city resolution passed through me. So without my approval, hindi yan malalagay sa agenda, so hindi yan mariread sa floor, di ba? So ayun, so kung ano po niya, kung gusto ko pa ipadili yung hearing ng certain ordinance para hindi pa mapasa, yun yung mga duties ko that time nung nasa so kaya kung tatanungin nyo talaga ako, kasi yun yung parang pinaka-highlight ng term ni Mayor eh. Kasi yung first year niya or first term niya, nakakampi niya ang City Council. Kaya talagang bumaha talaga ang mga city ordinance, city resolution. Ang session namin doon nagsistart ng 1, it ends mga 4, so ang ilang oras yung 3 or 4 hours, which I doubt happens with other cities. And at that time, dalawa lang ang hindi kakampi ni Mayor na nakaupo. So, ngayon yung majority. So, nung time na yun, so imagine nyo, dalawa lang hindi niya kakampi. So, majority pa rin. Pero despite having majority of the council members na kaaliado niya, nag-aaway pa rin yung mga yan. They do debates. Even though that we're allies during the elections. If meron silang certain provision na hindi gusto dito sa sa city ordinance na to or resolution, hindi nila aprobahan yan. Papapicture lang ako ka atin. Atin, Day, mag-picture ka lang. Kasi uwi ka na mamaya 4 o'clock eh. Oo. So, ayun nga, di ba? So, ganun lang. So, talagang, kaya ako nagkikwento to para at least alam nyo from paano ko sasagutin in depth yung mga questions niyo. Para at least nakita niyo kung ano naging standpoint ko, ano yung mga nakita ko when I was nasa City Hall.
So talagang ganun. I mean, we do debates. Talagang ako naranasan ko yun na ayaw pirmahan ni Consi ganito kasi nga hindi siya agree sa terms, hindi siya agree dun sa partnership na na ginagawa. So, ayun. Yun, okay. So, ano ba yung question? Pwede niyo po bang i-describe yung relationship ni Mayor Vico sa mga subordinates niyo po, sa inyo po? Sa kagawad, sa mga chairman? Okay naman. At Inday, huwag ka lang kung galing dun sa dito. Oo, kasi alis yan mamaya 4 kasi hanggang 4 lang sila eh. Galing dun. Yung angle. Oo. Okay. Maganda yung para ano yun ulit? Yung i-describe niyo po yung relationship ni Vico sa inyo, Mayor Vico sa inyo po. Me as kagawad ko or in general? In general. Oh, so in the barangay level, so yung yung relationship ni Mayor Vico, masasabi ko na it's really equal. Ako hindi ko pinakinggan kung ano man yung mga pinag-usapan ninyo kanina, pero it's really equal. Okay? I mean, you can ask around. I mean, I don't know, pumunta ba kayo ng ibang barangay? Hindi. Sa mga tao na residents na. Residents. So, if ever, kung magkaroon kayo ng chance, talagang mako-confirm ng mga ibang barangay officials na that I am one of the talagang parang masasabi kong laging kausap ni Mayor. Nung campaign ako, kasama niya since day one. Ako talagang sumasama sa kanya. So, ayun. So, Paano kung equal yung sinasabi? well, doesn't mean na, kunyari, kahit ako close ako kay Mayor, hindi makikita ng tao yun. Walang special step. Walang special treatment. Walang ganun. Pantay kayo. Pantay yan. I think, actually, that's one of the questions na some old political officers during the election that I encountered, hindi naniwala sa akin. Kasi, sinabi ko, hindi ko talaga ginagaano si Mayor ng mga ganyan. Meron pa lang sabi na posible yan, Mayor yan, marunong ng politika yan. Ako, matagal na ako sa politika, walang ganyan. Okay, sige, hindi ako para makipag-debate sa inyo kung ganyan ang mindset ninyo. Pero, hindi talaga siya ganyan. Kung mapapanood ninyo, kung naaalala ninyo, nagkaroon ng viral nung isang beses na, ako kung napanood niyo, yung parang nagagalit siya sa isang barangay chairman. Yung sa De La Paz. Yung parang, yung parang, pag dito siya titigil, mali nga, dito whatsoever. Kahit ganun yun, pinupuntahan pa rin ni Mayor Vico yung barangay niya. Kasi meron tayong tinatawag na Oplan Kaayusan. So it is the program of the mayor. Every day siya bumababa sa different locations. Kaya Friday ng umaga dito siya sa Capitolio. Pwede sa Monday, Capitolio ulit pero kabilang side. Tuesday, Barangay Pineda. So, ginagawa niya pa rin yun. And it was equally nagagawa siya. So, di ba, I mean, usually in traditional politics, we can look back to history and other news articles na pag hindi ka kampi ng mayor and chairman, Hindi ka po. hindi ka pupuntahan niya. Hindi kita bibigyan ng project, kita bibigyan. Iipiting kita until to the very time that you would bow down to me, that I am your mayor. So, yan yung mga bagay na kaya masasabi ko na it's really equal. And, publicly, kahit kunyari, ako, pagharap ko kayo in a public area, kunyari, dyan tayo sa labas, may mga tao, kasama ko si Mayor, hindi niya papakita sa inyo na close kami. Hindi niya para ipakita yan sa inyo. Papakita niya lang sa iyo, kunyari, kung kayo apat lang ako at saka siya. Tayo lang. Ganun lang niya papakita sa iyo yan. Pero yung in publicly, hindi niya yan papakita. Kasi niniwala siya na dapat walang alakasan. Kasi usually, anong magiging natin? Anong magiging dating? Kunyari, kung kayo, hindi ko kayo friend, makikita mo na in publicly, ganito kami mag-interact ni Mayor. Siyempre, may intimidate na kayo sa kung hindi dikit ni Mayor yan. Which is usually the traditional politics that usually happens, not just in NCR, but even in provinces. Ganun yan, di ba? Usually, dikit kay Mayor yung babagayin mo. Mahirap yan. Dikit kay Gob yan. Bata ni congressman yan. Di ba? Mga ganon. Di ba? So, walang ganon. Walang ganon na nabubuo. Minsan, meron na, hindi. Pero wala kang maririnig dito. Hindi, dikit kay Mayor yan. May maririnig ka, lagi kausap niya si Mayor. Ganun lang. Pero yung komod dikit.
wala kang maririnig na gano'n. Oo. So, So, kaya masasabi ko talaga equal ang treatment Equal niya ang- regardless na mura-murahin mo sa kasi just imagine during the campaign season itong 2022 marami dito ang hindi naman marami some of the barangay chairmans tumaya sa kanila. So, recent elections. So, kahit na tumaya sila sa kabila, pumunta pa rin si Mayor sa kanila. Ano po kaya yung reason bakit maraming tumaya sa kanila? Well, I don't know the reasons because hindi naman ako tumaya sa kanila. Pero, to be naman, sabi nila, dahil ako may nakausap ako ng kapwa ko kagawad, tanong ko, anong trip mo? Ba't ka naman nagkaya this? Sayang naman kagawad yung binibigay. Meron talaga. May allowance. Alam naman namin mananalo si Mayor. Sayang lang kasi, siyempre alam mo naman, kung maliit lang naman sahod natin sa barangay. Sayang lang naman. Tapos, ito pa ang parang surprising din na narinig ko, sabi ng isa, hindi naman kami pe-personal ni Mayor. Kasi ganun nga siya, mabait nga siya. He doesn't care if you're kabila or what. So, ayun. Yun ang akala nila. Nung oath-taking ni Mayor, nung July 1, nagsabi siya na, pasensyahan sa mga may mali. Hindi na daw siya tatakbo. So, gagawin ko na kung anong tama. Last term. Oo. Kaya natawa kami. Nangyari kayo. Parang bunyagan. Oo. Yun pa sinabi sa akin nung isang kagawad mo yun. Hindi naman yung kami personally ni Mayor. Sayang din naman kagawad. Paano naman kami mapapala pag sa pagsama kay Mayor dito kay Kaya Liz meron. So, yun mas sinabi talaga nila yun. So, At meron talagang allowance. paano po siya nagbibigay ng instructions sa inyo? Well coordinated po ba? Sino? Si Mayor Vico. In what context? For example po, may project po from the local government na i-direct. Hindi siya nagagano. Wala pong ganun. Meron siyang project pero hindi siya yung para magsabi. Patadaan niya sa tamang implementing office. Hindi siya Kunyari, nagsasabi. papa-asfalto ng daan. Hindi siya yung magsasabi na, Kap, Mayor, o Kagawad, magpapa-asfalto na tayo dyan sa inyo. Ang magno-notify sa iyo, engineering office. So yun kasi iniiwasan niya. Iniiwasan niya kasi yung patronage politics na parang, hindi, si Mayor nagpagawa niya. Ano na ngayon kasi usually ngayon sa Pasig, engineering gumawa niya. Opo. Yun yung gusto niyang image na may sa tao na hindi ako ang nagpagawa niyan. Nagpagawa, nag-i-implement niyan yung office. Yes. Diba? So, that's in general. Ganun siya. Pero although, may mga Thank you very much. bahay kagawan, Bye. Ano na sila? although may mga times sila na may mga time na siya mismo nagsasabi, which is yung on the spot, which is yung during yung sinasabi ko bye-bye, yung sinasabi ko nga yung oplan kaayusan. Opo. So, on the spot, sasabihin niya na, pero kasi sa dami ng oplan kaayusan na kasama ko siya na bibihira siya yung sa harap ng tao niya sasabihin na parang, engineer, ayusin mo na yan. Hindi siya ganyan, hindi siya ibubulong niya lang ito sa engineer engineer, na natin ayos nyo na lang yan. Ganun siya. Ganun siyang mayor. Kapag po may problema sa barangay niyo po, ini-inform niyo po ba agad si Mayor Vico? Hindi. Ay, nagpa-partake po ba siya sa mga plans? Like, nakiki-help, nakiki-allow, Well, or like advice? He offers help kung ano man maitutulong ng city. Hindi niya sinasabi kung ano man maitutulong ko. Hindi niya sinasabi niya anong maitutulong ng city. Anong maitutulong ng city government sa inyo. Just let me know. Ganun siya eh. That's what he usually say. Lagi city. So nire-remove niya yung yung ako. Hindi, ang ginagawa niya na image, city ang tutulong. Oh. Ganun siya. Nag-offer naman siya. And ayun nga, pag may mga courtesy call kami, ina-accept naman niya yan. Kunyari, the Barangay Council of Capitolio would like to conduct a courtesy call.
check nyo kung nagre-record, baka mamaya hindi pala. Naka-record. Oo. Sayang yung mga pinagsasabi ko. So, Yes. yun nga, going back, no. Ano yun? Wala ako. Yung mga sa city calling po niya. Oh. Oo. So, yun nga. Sa city, gusto niya talaga parang city government ang help. Ayun, yung barangay chairman namin. Opo, medyo matagal pa Kap. Sige po, Kap. Sige po, Kap. Oo, yun. So, yun ang gusto niya. Yung parang sa city manggagaling yung help and assistances, hindi galing sa kanya bilang city mayor. Pero of course, bilang office of the city mayor, kasi institution naman ang opisina ng mayor, may mga ganun din naman instructions na for directives from the office of the mayor that this must be taken seriously. Pero bibihira yung notice na I think hindi pa kami nakakakuha ng notice. I don't know kung si Kaya nakakuha sa SK, pero wala pa akong nakukuha ng notice na nakapirma si mayor na directing us to do this or na magkakaroon ng ganitong project. Wala pa. Ako ko sa inyo ba, may nakuha ka na bang gano'n? Wala pa. Wala pa. It's usually nakapirma dyan si city administrator, yung implementing office, gano'n, yung traffic, yun lang. Bihira, wala ako. Tama, almost 2 years, wala akong nakukuha ng notice na galing mismo sa kanya. No, na kahit kami yung nagsabi sa kanya. Like for example, yung ito lang, nung medyo malakas ulan lately, medyo bumaha dito sa isang part namin sa Kapitolyo na hindi naman talaga binabaha. So ako, binidyoan ko yun, sinend ko sa kanya. So, ayun, kinabukasan, nag-reply siya sa akin na nagpunta na dyan yung engineering. Ayun na. Ganun lang. Would you say po na dun sa ginagawa ni Mayor, nahihiwalay niya somehow yung idea of politics? Oo, nahiwalay na. Nawawala talaga sa image ng tao kahit mag-ikot ka. Yes. Usually, ang sasabihin ng mga tao, sino nagpagawa niyan? Hindi, nagpunta rito yung Senro, nagpunta rito yung... Administrator. Oo, administrator. Ganun na yung nangyayari ngayon. No? Kagaya nung eleksyon. Nung eleksyon yan, tuloy pa rin ang clearing. Yung mga illegal parking, tuloy pa rin. Pero hindi sila nagagalit kay Mayor. Kanino sila nagagalit? Hindi, yung TPM mo yan eh. O, diba? So, nahiwalay niya yung personality politics sa paggugobyerno, which is yun, nawala dito sa Pasig yun. Nawala talaga dito yun na parang this mayor nagpagawa niya, hindi, senro nagpagawa, nagpasara niya, yung mga ganyan. Ganun yung ganun yung nangyayari dito. So, ayun siya lang po. So, masasabi niyo po na yung way na on how he governs po is hindi siya nagma-micromanage. More on more on parang pinapakinabangan niya lahat ng sector. Well, hindi ko masasabing fully ganun. Kasi in a way, nagmo-monitor din naman siya. At may time din, nagme-medal din naman siya. May mga time naman, posible namang hindi nangyari yan. Nangyari, pero most of the time ganun. Pag may request ka, sulat ka na lang kay ganito. Ganun lang. Kahit yung pag meron kaming courtesy call kay Mayor, kaya Mayor, may request po kami ganito. Sasabihin niya lang yung sa assistant niya, ipadala mo to sa engineering, ipadala mo to sa BPLO, parang ganun. So, is heavy po on formal talaga? By the book. I think that's the shortest term that I guess is really by the book. It's not parang, hindi sige kagawad, ako nang a-action dyan para mabilis. Hindi siya ganun. Mangyayari lang yun pagka talagang malala talaga yung Oo, ako nga lagi ko sa kausap eh. Pero kahit gano'n yan, hindi ako nagre-request sa kanya ng ng mga simpleng bagay, mga ganyan. Usually yung mga rush lang talaga, hindi mo kailangan talaga ng immediate attention. Yun lang, ganun lang. Tulad din, yung bahan na hindi naman talaga binabaha dito, di ba? Mga ganun mga bagay lang. Pero yung mga simple things na, mayroon magsusulisit ako para sa Zumba, parang mga ganun, hindi na. Usually kahit yung mga on the spot, yung mga matatanda na lalapit sa kanya, tapos share ko sa inyo, ganun yan. May isang moment, nangingi sa kanya pambili ng gamot. Sabi niya, punta na lang po kayo sa office, magdala po kayo ng letter at requirements para mabigyan po kayo ng assistance ng social welfare office natin. Hindi niya sinasabing, para mabigyan ko po kayo. Hindi siya ganun. Para ma-assist po kayo ng social welfare office natin. Ganun siya.
Hindi niya talaga, parang tinatanggal niya na I'm the Messiah here. Oh, kasi aminin naman natin, in Philippine politics, ang tingin natin sa mga politiko, sila ang Messiah. Na if they do their duty, parang bare minimum lang ang ginagawa niya, pero we glorify them. Kasi nga, through the years, sobrang palpak ng mga umupo. Kaya pag merong isang politiko na nag-perform ng kung ano ba talaga yung pagiging isang mayor, pagiging isang konsehal, nagugulat tayo, ginoglorify natin sila. Well, in fact, iyan ang trabaho nila. Na dapat yun ang ginagawa nila. Ganon yun. Yan yung gustong ano ni Mayor na May ano po ako, yung kasi po di ba sobrang gino-glorify siya ngayon sa social media. And then parang ang lagi nakadikit sa kanya is good governance. Yung pinapakita po sa social media, ganun din po ba siya here? Oo. Actual practice. I think yung mga sinabi ko, I think that's the elements of good governance itself. I mean, to different scholars Yes po. that I cannot remember anymore. Pero if I remember, during my public administration class, yung isang book ng public administration by UPNC PAG, si Jose Abueva, I don't know kung na-discuss sa inyo yun. Yun. Isa yung mga na-mention ng good governance that there should be a bureaucrat in the government. Parang iba ang politician sa administrator. Yes. Yes. Ay, kakanan. Oo. Sorry. There should be a politician, there should be the administrator. The administration would implement kung ano yung dapat, and the politician would just direct kung anong direction ba ang gusto niya. Anong values, anong morality, anong politika ang gusto niya mangyari. Pero si administrator, yan ang mag-a-administrate. That the politician should not meddle with what. Kasi being a politician, ako, bilang politiko ko, kung pwede, ipiplease namin lahat ng tao, syempre, Yes. boto yan eh. Diba? So every vote counts sa amin. Pero ang trabaho ng administrator, kahit umuo si politiko, trabaho mong basagin kung hindi talaga mangyayari yung gusto niya mangyari. Kasi ang mga politiko, ang tendency niyan, People. ipapangako ang langit at lupa. Yes. Diba? Although hindi lahat. Diba? Pero karamihan ganon. At kung hindi naman namin ipangako, kumbaga hindi namin babasagin in front of you. Na kaya, kagawad may request po kami na solicit, sana 5,000 po mabigay nyo. Usually, ako, ang sinasabi ko na lang, kung ano na lang po kaya ko may tulong, yun lang po, pero hindi ko po may papangako. Ngayon, si administrator ko, kaya yung sasabihin ko, ano na lang po, kontakin nyo na lang po, ganito yung staff mo. Ngayon, bibili na ko yung staff ko, hindi ko naman kaya magbigay ng 5,000. Ako 500 lang bibigay ko sa kanila. Laki may hinihingi nila eh. Ayun, dami-dami na lumalapit. So, yung mga ganung bagay, pangit siyang pakinggan na manggagaling sa politician. Pero pag sa administrator manggagaling yan, you won't hate the politician. Oo, yung administrator, kahit mo, basta kayo sa Facebook, ano yung mga sinasabi nila, mas masungit pa ang staff kaysa sa boss. So, yun yung staff na ginagawa yung trabaho nila. Kasi ako naging staff ako eh. So, yung mga ganyang instruction, meron na din ako na-experience na ganyan. So, hindi ko pala na-add, no? So, my work experience before I entered local government, I started to with national. So, I've been a political officer of various senatorial candidates last 2019 and 2022. So, yeah, malamig na sa patay natin. So, kaya alam ko yung mga ganyan na napaka-importante yung values of administrator and politician. Yun. So yun. Yung good governance na pinapakita niya, yun. You know, on and off cam, ganyan din si Mayor. Hindi ko pa siya nakikitaan na parang, hindi naman ganyan yan sa publiko. Ganyan lang siya. Kung ano nakikita nyo, ganyan lang siya. Baka mas magulat pa kayo pag nakita nyo siya off cam, na parang, napakasimple pala talaga ni Mayor. Diba? Like, siguro isa sa mga share ko na moment, no? Nung pinost ko yun sa Instagram ko the 7:42 p.m. May 12, 2020, 2025, this year. So it was the night of the election. Bilangan na yun eh. Ng boto po. I was with Mayor that time. So sabi ko nga, in that room, bilang lang sa dalawang kamay, kung ilan lang kami, nandun lang sa kwarto na yun.
isang bulok na aircon na yelo na yung binubuga, isang sopa na puro surot. Hindi, totoo. Isang whiteboard na hindi mo na mabura yung mga nakasulat kasi matagal nang nandun. And anong pagkain nun? Dunkin Donut na choco, donut, candy, McDo na ang lamig kanina pang umaga, hindi mo na makagat yung chicken. Then laptops ng mga staff niya nakasama namin. And yun na yun. Not the fancy headquarters na you think na may malaking LED screen na nandyan yung boto, na may sako-sakong pera na nandyan na. Yun ganun. Yun lang yun. Nung pumasok na yung mga first results, ang pinaka-tumatak sa akin until now na hindi ko talaga makakalimutan na sinabi niya, di ba? Kaya naman natin manalo na hindi gumagastos eh. Yun ang una niya sinabi talaga. Diba? And I mean, the simplicity of the HQ, I think it's the representation kung ano pinaglalaban niya. Diba? Biruin mo, inalok pa niya kami, happy pa niya. O Kobe, inom ka ng hot choco. Tapos pag gano'n niya, ay, wala na pala. Timpla ka na lang ng kami niya, timpla ka na lang ng Milo doon. Yung mismo. Hindi siya parang, bili ka na. Hindi, sabi niya, ay, wala na pala. Hindi, timpla ka na lang. Marami pang Milo doon. So, with the picture of him po sa media as parang naka-attribute sa kanya palagi yung good governance, do you think po parang malaki yung naging tool ng media sa parang campaign niya into winning? Aminin naman natin that we're in the political era of social media. Everything is in social. Malaki rin naman ng factor ng social media. Ay, hindi nyo naman nakita to? Oo. Kasi favorite ko to eh. Oo, so, ayun. So, yun. Malaki ang naging, ng media para makilala siya as good governor. I mean, of course, people in Mindanao wouldn't know who Vico Soto without social media. I went to Tawi-Tawi last year. Tawi-Tawi, that's dulo ng Pilipinas. Sa pinaka-dulo ng isla doon, sa barangay, ano nga ba yun? Basta I forgot. Basta sa Bonggao, sa Lawit-Lawit, may pangalan ng barangay na yun. I forgot. Basta liblib na barangay yun. Nung nalaman ng mga teacher, babi ko po, ako, taga-Pasig po ako. Ay, ang galing po ng mayor ninyo. Magkabala nyo naman muna kilala yung mayor namin. Nakita namin sa Facebook, namimigay siya ng pamaskong handog sa lahat, scholarship, ganyan. So, di ba? I mean, that's an evidence. I mean, you will even think that there's Pasig City if you're living in that place. Yes. Oo. As in, sobrang liblib talaga yung lugar. Hindi pong pag namatay ka dun, hindi na malalaman ng mga tao na may ganitong tao na nabuhay. Hindi totoo. Liblib kasi talaga siya. Para kung wala sa Pilipinas. I mean, it's just a vast ocean. Ang tanging maririnig nyo yung dagat na umaano, yung mga crab sa sahig, mga ibon na lumilipad. That's it. Walang signal. Walang anything. Walang bakas ng sibilisasyon. And yet, kilala nila si Mayor Vico. Siguro yun yung naging impact niya. Umabot sa ibang lugar. Oo, kahit saan ka pumunta. I mean, kasi nga, di ba, kasi di ba ang campaign ng National February, ang local March. So parang meron ako isang buwan. I had 1 month to campaign sa national with my friend. So nakapag-ikot ako sa ibang lugar sa Pilipinas. And yun na lagi nilang sinasabi. In fact, ang dami ko napuntahan ng lugar na hindi na pinabayaran yung gusto kong bilhin nung nalaman na taga-Pasig ako. Oo. Wow. Ang daming ganun. Benefits of being. Ang daming Kahit ganun. nagkakaintahan. Oo, daming ganun. Kasi nga, parang natutuwa nga sila sa governance ni Mayor Vico. Although it's not in English specifically as good governance, pero ano lagi nilang sinasabi? Ang husay na pamamalakad ng mayor nyo. If you translate that in English, good governance. Diba? So, yun na yun. May another question po ako. Nabanggit niyo po kanina yung bare minimum. So, yung kay Mayor Vico po na pamamahala ngayon, sa tingin niyo po ba it's just the bare minimum? Sinasabi naman niya yun eh. Na talagang bare minimum lang Sabi niya, don't glorify me. Ako lang yung trabaho ko. Okay. Very frank siya dyan. Huwag niyo ako i-glorify. So, hindi siya, kumbaga, parang hindi siya nag-go beyond kung ano. Nag-go-beyond pa rin siya. Pero ina-acknowledge yung niya. tingin lang natin na ganito, like for example, yung pagbibigay ng mga school supplies,
Diba? I mean, it's a common thing. Yeah, yes. Nagkataon lang, what makes Pasig sikat? Kasi walang mukha niya. Yeah. Na pinapost niya kung magkano yung isang notebook, isang ballpen, Kumbaga transparency. transparency. Diba? Alam mo, yan ang lagi niya sinasabi. Marami na ako nasamahan sa kanya ng mga university students na nagpupunta sa kanya. Ang lagi niya sinasabi, huwag niyong palaging isipin na sana tumakbo ko sa Quezon City, sa Taguig. Umanap kayo ng sariling version na katulad ko dahil hindi lang naman ako yan. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko bilang mayor. Di ba? Ganun siya. Although meron siya mga extra mile na ginagawa talaga sa transparency and accountability. At saka yun nga, yung sa pagtanggal nung political natin, yung pagtingin sa kanya bilang mesaya. Yun, yung mga ganung bagay. Pero basta yun lagi niya sige. Wala naman yung trabaho niya bilang mayor eh. Nagkataon lang talaga na majority of the Filipinos are experiencing governance from their leaders who are not doing what is right. Yes. Diba? Kaya pag nakakita nung ganyan, parang Nagaglo. oo. Parang ganito yan. May alaga kang pusa, hindi nagmamyaw. So, hindi mo alam yung tunog ng pusa. Ngayon, nung narinig mo yung pusa ng kapitbahay mo na nagmamyaw, ay, ang galing-galing naman ng pusa niya, nagmamyaw. Na parang, dapat na nagmamyaw yung pusa mo, ba't hindi nagmamyaw? Kasi ayaw niya. Pero yung pusa ng kapitbahay ko, nagmamyaw, bago sa akin. Parang, ay, ang galing-galing naman ng pusa mo, ang galing mo mag-alaga. So, nag-gets nyo ba yung concept? Yes. Ganon. Yun. How about po yung familiar ties niya with the Soto? One in Ay, politics, hindi. one in... Do you think may do you think po ba may impact siya sa Oo naman. pagpili ng mga tao? Oo naman. And ginamit niya, nagamit, or... Well, I wasn't with him kasi noong 2019 kasi student pa lang ako eh. Pero nung sa pagkakaalam ko, hindi naman bibihira noong 2019 nakasama niya yung tatay niya, mga ampan niya. At ito naman, siguro fast forward, ito noong 2025. Siguro 2 beses ko lang nakita si Vic Soto at saka si Connie Reyes, which is yung campaign kick-off and nung last. Yun yan. Naalala ko kasi yung tito na tinamaan niya yung tatay niya. Ano yun? December yun. Ano yun? Yun yung Pasko Titak namin, yung Christmas festival namin. Yun lang yun. Ganun siya. Hindi nyo nga makikita sa Facebook page niya na anak ako ni ganito eh. Noong 2019, oo. Kasi kailangan niya yun. Politics is politics. Oo. Oo, pero ngayon talagang masabi ko, mabibilang. Yun nga, 2 beses ko lang nakita I was with the campaign since day one. So, I know kung ano yung talaga yung nangyari ng campaign. Yun, Sabi ko nga sa kanila kagabi, pwede ka magpakasal kay Mayor. Hindi siya mag-officiate. Oo, pwede. Pwede nga. Alam niyo ba, yung mga nagpapakasal kay Mayor, yung nagpapakasal doon kay Mayor as officiator, mas mauna pa sila magpa-picture kay Mayor kaysa sa asawa nila. Yung mga babae nilang asawa, di ba? Mas gusto pa siyang pakasalan. So, bago ko okay, tatanong ko na naman. Pwede niyo po bang sabihin yung difference ng leadership ni Mayor Vico and ni former Mayor Bobby Eusebio? Okay. And isusunod ko na din po dun yung question na dahil nga galing po ang Pasig sa Eusebio leadership, bakit sa tingin niyo po naputol yung ng mga Pasigenyo yung political dynasty, yung pamumuno po ng Eusebio? Well, during ako I'm a 101% Fico supporter and I really believe in him. But to be fair with the former administration, mabilis ang services. Mabilis talaga. Pagka sinabi ni Mayor Bobby nung time na yun, o bigyan mo si Kagawad ng aircon unit, wala pang 4:00 meron na yan. Mabilis talaga ng time ni Mayor Bobby. Pag sinabi talaga ni Mayor Bobby. Pero, yun nga, under kay Mayor Vico, ano na si Mayor, na medyo mabagal nga ang mga services. Ngayon,
Not because napabayaan o hindi in-improve, but dinadaan sa tamang proseso. Usually kasi, parang pagbabudget lang naman yan. Kunyari, ang budget mo sa isang linggo, 500. Baon nyo sa school. Kunyari, 100 per day. Biglang sinabi ng teacher nyo na kailangan nyo bumili ng load. Pa-load sa wifi ng classroom ninyo. Wala sa budget mo, anong gagawin mo? Mangingi ka sa mama mo. So, parang ganun lang din yan ngayon, ng time ni Mayor Pico. Wala, sabi niya, baka next year na natin ito ma-implement kasi wala tayong pondo nakaalat sa pagpapagawa ng ganito. So, ano naging tendency ng former administrator? Kahit wala sa budget, ginagawa ng paraan. Ngayon, kung paano nila kinukuha yung pera, yun ang hindi ko. Baka makasuhan naman ako ng libel at itong interview na ito. Pero, ganun yun. And as political science student, I think you know the answer where and how. Cash advances, SOPs, na syempre, babawiin mo yun eh. Babawiin mo yun eh. O bilang mga estudyante, syempre, hingi kayo sa, tatanungin kayo ng mama nyo, magkano baon kailangan mo sa field trip? Siguro okay na po 800, pero baka pwedeng 1.5 kasi baka bigla po diba? So, parang ganun yun. So, syempre, si politiko, kung magpa-project yan, i-jack upin natin yung presyo para pagka may bigla kang ganito, mayroon akong paghuhugutan. So, hindi ko sinasabing ganun yung ginawa nila, pero just as Polsoy majors, you look into records how these projects are being implemented. I mean, anong year na ba kayo sa Polsoy? Fourth year. Siguro naman na-discuss na sa inyo yung basic procurement law, di ba? Na-discuss na ba sa inyo yun? Yes. Alam nyo naman na may mga proseso yan. Na hindi yan parang sari-sari store na mag-withdraw ko ng pera sa land bank para pambili ng aircon. Hindi ganun yun. Di ba? So, yun. Kaya medyo mabagal. Yun, mabilis na ganun time ni Mayor Bobby. Ang dami ko narinig niya na, yan din, isa rin yan sa mga rason kung bakit may mga ilang barangay officials na naniniwala kay Diskaya. Kasi nanawa na sila sa, may maririnig kami nagsabi, di naman nakakain yung good governance na yan. Tangin ng proseso yan, patay na yung magulang ko, wala pa yung medical assistance ko. Yung mga ganun mga bagay. Yes. Kasi, change really cannot happen in once now. Yes. So, ang dami kong nakikita ngayon sa social media. Ako, I voted for Lenny in 2022, pero ang dami kong nakikita na ngayon na kung si Lenny daw nangyari, walang ganitong nangyari, pero hindi ganun yun eh. Just look here sa Pasig na we have a good mayor, pero meron pa rin kaming mga ganitong problema. Hindi sapat na magkaroon ka ng isang matinong leader. Kailangan mo rin ng isang mabuting mamayanan. Yes. Change doesn't end sa leader. It also, kunyari, kung ako, barangay chairman ako, gusto ko ganito ang direksyon ng barangay na malinis. Pero kung mga residente mo ayaw maglinis ng harap nila, walang mangyari. Diba? So, hindi lang yun dapat parang dinedepende sa mga Sige. May message kita ha. May message ako sa'yo. Tapos Monday na lang ha. Diba? So, ganun. Ganun yung mga bagay na dapat na-realize ng tao. Hindi sapat yan na pagiging isang mabuting mayor para mabago ang isang lungsod. Kasi kami magaling ang mayor namin. Kaya kita nyo, mag-glorify ng buong Pilipinas. Pero we still have problems. Yes. Maduming kalsada, maduming palengke. Not because traffic. Not because hindi ginagawa ng mayor yung trabaho niya bilang sa mayor, but tao na may problema dyan eh. Behavioral na po. Behavioral na yan eh. I mean, galit na galit tayo sa flood control na pumapalpak. Pero, may nakikita ba kayo ngayon na nagagalit na may flood control nga, ba't bumaha? Hindi ba natignan ng mga tao yun? Tingnan yung mga kanal natin, barado ng mga bote, barado ng mga plastic. Hindi naman siguro kagagawa ng politiko yun. Yes. Diba? So, yun yung mga, kaya ko sinasabi ito na, kasi you're asking me kung ano yung comparison ng time ni Mayor Bobby at time ni Mayor Vico. Diba na ganun yun, na hindi sapat na may
na may ganung na you need a new leader to eradicate these certain problems. Diba? Tsaka yun nga, may mga proseso talaga. Tsaka yung time talaga ni Mayor Bobby daw. Kasi hindi ko naman na-experience maging public official ng time ni Mayor Bobby. Marami daw talagang pera nun. Busog sa allowances. Yes. Kunyari, may seminar ang mga barangay officials. Kunyari, in Tagaytay, may pocket money daw mga kagawad na 3,000. Nung nagpalawan daw sila last time, bigyan daw sila tagta 10,000. Ano ba yung mga ganun? Eh, ngayon kasi wala eh. So, galante si... Galante na time na yun. Tipid si... Kuripot si Mayor Vico. Aminado naman siya eh. Yeah, ko rin. Sabi nga niya, mas gusto kong tawagin kuripot kaysa magnanakaw. Yeah. Diba? Sinabi niya yun. Tama na. Yes. Diba? Oh. Kuripot talaga siya. So, sa tingin niyo po, yung pagboto sa kanya ng mga Pasigueño, like, mas naging matalino ba sila? Or like, dahil binoto? Well, Naghahanap psychology ng rin yan eh. bago. Psychology and politics. Usually, parang ano yan, ano ko ba sabihin to? Usually, pag ang isang ewan ko kung tamang term siguro, kung nangyari lang, kung isang squatter na nasanay sa isang bahay na butas-butas ang yero, mabaho kasi nasa tabi ng estero, pag pinatira mo yan sa kondo, hindi na niya gugustuhin bumalik. Bumalik. Yes. Kasi nga, nasanay na siya sa ganung estado. Ngayon, nung time, during the election of 2019, ano rin yan eh, kasi may halong PR ano din yun. Ang tagal nang nakaupo ng mga Eusebio, what? 29 years. Okay. Diba? So, nakakita sila ng, lagi subukan naman natin. Ano ba naging battle cry ni Mayor Vico noong 2019? Iba naman. Ang ganda nun. Ang ganda ng impact. Iba naman. Subukan nyo naman ng bago. Yes. Yun. Sinubukan ng mga Pasigueño na Second case susunod. try natin ng bago. Yes. Ganoon din naman tayo on our personal lives. Yes po. Diba? Usually, pag we're using this certain brand, parang, tagal na natin ginagamit to, pero parang wala naman nagbabago dito sa skin ko. Pangit ko pa rin. Pero sa skincare, ganun, may pimples pa rin ako. Diba? So, anong gagawin mo? So, you would, look for something new. So, ganun yung, maganda kasi naging battle cry ni Mayor, iba naman. Ang ganda nun kasi it was that time na parang, syempre, mga tao, ang dami niya kasing sinabi nun na hindi nasasabi nung noon. Okay. Na parang yung patas, walang palakasan. Kasi nga, may palakasan nung time na yun. Kaya nga, itong mga other colleagues na tumatakbo rin, sinasabi sa kanila, gawin yung model, yung ginawa ni Mayor Vico sa Pasig. Ngayon, kung gusto nyo banggain yung ganitong kalaban niyo sa politika, go the other way. Kung ganito siya, kung puro siya palakasan, o di yung gawin mo, huwag mong gawin palakasan. Yun ang i-portray mo sa tao. Kasi ang tao, kung nakakita ng iba yan, ng mas better, saan ka ba nakakita ng tao mas pipiliin yung hindi maganda sa maganda, di ba? Ay, yan talaga yung, yung mga ganyang tao, yun lang yung mga DDS. Put that on record. Yung mga DDS, yan yung mga taong nakakita na ng mga Grabe yung... ng mali. Gugustuhin pa rin nila yung mali. Yes. Di ba? Oh. So, yun. Additional question lang po. So, na-mention niyo po na yung Pasigueños, there are possibility na ang reason bakit one of the reason kung bakit nabago po yung boto nila was because gusto po nila ng bago. So, tingin niyo po, masasabi niyo po bang hindi po naging enough yung governance ni Mayor Eusebio for them to try something? Gaya po nung example ni sa skincare na, ay, hindi pwede. Ganyan. So, Hindi po try ba to naging try effective? I'll be honest with you. When I knew that Mayor Vico was running as 2019, ang una kong sinabi, ano gagawin yan? Anak lang ni Vic Soto yan eh. Yeah. Yung una kong sinabi sabi ko sa yaya namin nun. Kasi nung dati kasi, yung time kasi ni Mayor Vico, ni Mayor Bobby, ang pinakikialaman niya yung mga indigent lang. Wala siyang pakialam sa aming mga wala sa indigent place. Wala siyang pakialam sa middle class. Ang gusto niya lang yung mga yun. Kasi yun yung mga bumoboto eh. Yeah. Oo, yun lang ang pinakikialaman niya. Alam mo ito tapat na namin yung basketball court dyan. I just live there. Malapit lang here. I just live in front of the basketball court.
pag Pasko, during the time of Mayor Bobby, nagbibigay ng pamaskong handog, yun lang ang binibigyan nila, yung mga taga-indigent place. Kami, nandun na kami sa mismo tapat, hindi man dun siya nag-park sa tapat ng bahay namin. Hindi man lang siya nagbibigay sa amin. Sabi ko nga sa kanila kagawad, sabi ko, hindi nang bumuboto dito kasi pag mayayaman ka dati, hindi ka binaban. Hindi ka mapansinin dito noon. Ang yun lang ang focus nila, yung mga... hindi ko sinasabing mayaman ako pero yun. Ano silang paki sa amin? Gusto niya lang yung mga yun. Kasi yun yung mga bumuboto, yun yung mga nag-glorify sa kanila na, ay, ang galing naman ni Mayor. Binigyan ako ng pa-birthday. Nagbigay ng t-shirt sa asosasyon namin. Yan yung mga gusto ni Mayor Bobby. Yung glorify siya. Di ba? Ayaw ko kay Biko noon. Nung sinabi niya tatakbo siya, sabi ko, kung gago niya, artista lang yun. Same. Pero, nung pinakinggan ko yung mga plataforma niya, at yung nakuha ko yung leaflet niya kung ano yung gusto niya mangyari. Mind you, I was high school back then. So, parang, ano? Bakit hindi nga natin itry yung, ba't hindi natin itry si Mayor Biko? Bago, bata. Saka yung mga, kasi nagso-social media na siya noon eh. 2019 eh. I think 2019 was, hindi. Sabi kasi ng mga scholars, 2016 daw ang start ng social media. Noong time ni Duterte, yung puro trolls, puro fake news. Totoo naman. Kahit ako na biktima. Ako, DDS ako dati, noong 2016. Pero hindi ko siya binoto, Miriam ako eh. Yung parents ko binoto 2016. Oo. Kasi iba yung social media, yung kay Marrojas na kumakain daw sa plato, umiinom ng tubig sa plato, yung mga ganun. Mga uso talaga yung fake news talaga noong 2016. Pero yung 2019, tingin ko, mas dyan talaga na-amplify ang social media. Kasi napanood ko siya sa YouTube eh, si Mayor Vico nun. So, yun, nung nasubaybayan ko yung niya, na parang, inaawa din ako sa kanya kasi pinapatayan siya ng street light. Pinapatayan talaga siya ng street light na parang nakakaawa. Alam naman natin ang Pilipino maawain eh. Diba? And mako-confirm naman yan ng mga political operators na kaya si Pinoy ang pinatakbo ng 2012 kasi nga yung sympathy na kay Pinoy kasi namatay si Cory. Diba? Si Marrojas dapat ng presidente, hindi naman si diba? So, ayun. Since last term na po ni Mayor Vico, may pinagbago po ba yung Pasig City? Malaki. Na parang pag umalis na po siya, parang masasabi mo, ito, legacy to. I think it's choosing what is right than money. Pero ako personally, on my own capacity as Kobe Felician and not as Kagawad, mako-confirm ko yan pag nagkaroon ng barangay elections. Kasi ang barangay elections, pera-pera. So, although, naranasan naman na namin magkaroon ng election under Mayor Vico as barangay officials. Ito nung pagtakbo ko noong 2023, pero kasi nakita ko pa rin, may mga iba pa rin nakaupo dahil sa pera, may mga napadala pa rin dahil sa pera, pero may mga nanalo na wala talagang ginastos. Ako, I'm very honest. Hindi ako gumastos ng kampanya, kumita pa ako nung kampanya kasi yung mga nag-donate sa akin na kaibigan ko, hindi ko talaga ginastos. Oo, hindi talaga ako. I think the only money I spent was 15,000 and the biggest campaign funds that I got was 100,000. Oo. Not from a businessman but a private person that naniniwala lang din sa akin. So, hindi ko ginastos yun. Ginastos yun. Diba? Nanalo. Diba? Nanalo na ako. Kumita pa ako ng eleksyon. Diba? So, ako very proud. Ako naman very honest naman ako. Na hindi ako gumastos ng eleksyon, kumita pa ako. Kaya tatakbo ko ulit para kumita ako. Diba? Ganun. So, ako, tingin ko yun yung legacy na yun. Nabuksan niya ang mga yung mata ng mga Pasigueños to look deeper. Kasi kung hindi niya nagawa yun. Kasi ito, noong 2022, parang 50,000 yata ang bumoto kay Iyo Caruncio laban kay Mayor Vico. So, ngayon, 29,000 lang. So, bumaba. So, I think, yun na yun. I think that's the message that gusto na successful. Tsaka 15-0 kami. Walang natalo sa slide ni Mayor. Landslide lahat. Sa lahat ng barangay. Biruin mo yan, 29,000 na nakuha ni Diskaya.
Ilan ang barangay ng Pasig? 30. So baka may isang barangay na less than, ito, sa Kapitolyo, ilan ang binayaran nila dito nila Diskaya sa Kapitolyo? 2,000. 2,000 ang binigyan nila ng poll aid dyan. Yung legal vote buying. Yung, bigyan ka namin 500, mabigay ka ng polyetos. Pero alam naman natin yung vote buying yun. Binigyan ng 500. 2,000 ang binigyan nila dito sa Kapitolyo. Ilan ang bumoto sa kay Diskaya? 529. Kapitolyo pa lang yan, ha? O paano yung sariling barangay ni Diskaya sa Bambang? Ilan lang ang bumoto sa kanya? Ang botante doon, 10,000. Ilan ang bumoto sa kanya? 1,2 o 1,3? Nalugi po siya. Natalo naman. Oh. Nalugi po siya. I-compute ninyo. Sabihin na natin, ako personally, in my own capacity, how I see it, siguro gumastos si Diskaya ng mga 2 billion. Billion. Yes. Sa dami ng pinamigay nila. Bumaha talaga pera dito noon. Bumaha talaga. As in, bumaha talaga. Kung gaano kabaha yung flood control ngayon, hindi totoo. Nilabas niya lahat. Bumaha talaga. Nilabas niya lahat. Kawawa. Hindi totoo, bumaha talaga. To the extent na muntikan ko na nga sa iboto eh. Di ba? Oh, muntikan ko na siyang iboto. Di ba? Kasi, bumaha talaga. Di joke lang eh. Pero bumaha talaga. So, ayan. Ito yung pruweba. Nakakatawa, di ba? Sistema sa control ng baha. Ayun, ghost projects, mga pinag-aagawa din. Ayan, tingnan nyo. Para makita nyo yung campaign material nila. Ayan pa ba ako dito? Baka totoo po yung fan na kayo kasi meron kayo. Ayan pala. O, yan o. Yung mga konsel niya. O, ayan. O. Ito yung Artista sa po dito. yung vice mayor po niya, no? Hindi, si Iyo yan. Akala ko artista. Diba? So, Yung ewan ko. kalaban ni Mayor noong 2016. Yung sa Mayor. Oo. Diba? So, ano nila na? Oo nga pala. Yes, alala ko. Tapos Diba? nagkalapag sila sa city. Oo. So, kasi bumaha talaga ang pera. Biro mo yun? Mag-solicit ka lang sa kanila, bibigyan ka na agad ng 3,000 kay Diskaya. Pwede yung picture niya doon sa ano naman. Kulang yun. Alam ko sa Mindanao, malaki ang bilihan ng boto sa Mindanao. May nasa 10,000 dyan. Punta tayo sa Mindanao ko yun. Hindi, totoo talaga malaki bilihan ng boto Yes doon. po. So, alam mo yun, bumaha talaga ang pera no? Diba? Ako, I have fellow barangay officials here in Kapitolyo who happens to be with the side of Diskaya. Eh, hindi naman kinahiya ni Kagawad Mary Jill yun. Ewan ko kung sinabi niya sa inyo na nag-side siya kay Diskaya ng election. Sinabi ba niya? Hindi. Nag-Diskaya yan siya. So, Pati yung si Tito Bok. Boksanggo. Nakita ba nila si Bok? Apo. Yung Oo. flash po na po. Ay, yung... Oo. Yung naka-black. Sila ang leader ni Diskaya rito sa Kapitolyo. So, kami naman, friendly naman kami kahit ganyan. Ito, magkatabi nga kami. Wala po nangyayaring Sa amin. Opo. Kasi we're mature enough to see these things. Pero sa ibang barangay, nagbabakbakan talaga sila. Hanggang ngayon. Until now. Oo. Ay, ngayon wala na. Kasi syempre, di ba, durug na si Diskaya. Ano ba bang mukhang ihaharap niya, di ba? Yes. So, ito, kasi nakita ko talaga, ito, si Kagawad, kasi may hawak kila Diskaya dito sa Kapitolyo that time. So, talagang kabang-kabang bigas ang dumating dito talaga. So, sobrang dami, kahit ako nabibigyan. At humihingi naman ako sa kanya. Kasi masarap talaga yung bigas ni Sarah. Oo, masarap talaga. Kaya this na bibigyan. Masarap talaga siya in fairness. Masarap talaga siya. Siguro nakakuha ko ng mga 10 ganun. So, that's 50 kilos. Nakinabang ako. Hindi ko man dinedyo na yun. Saka sinasabi ko naman kay Mayor, in fairness, masarap yung bigas niya. Oo. Masarap talaga. Kasi yung pinaraffle ko yung lahat. Oo, di ba? Oo. Masarap talaga. Pati yung mga basket na binigay nila nung Christmas. Oo. Pinastos. At saka yung mga bigas na dinideliver daw doon sa office nila, hindi truck, container van galing ng Vietnam. Wow! Oo. Vietnam. Kasi mura bigas sa Vietnam, mahal kasi dito. Kaya alam mo, galit na galit sa kanya yung mga nagbebenta ng bigas sa palengke. Kasi during the time of elections, ay pre-elections, anong sinabi sa akin ng suki ko doon? Ang ina ng Diskaya na yun, hindi na bumibili ng bigas ng tao. Kasi talaga nung time na pwede pa magbigay, punta ka lang doon. Magdrama-drama ka lang ng onti, bibigyan ka na ng bigas. Bibigyan ka pa ng pera. Kaya sobrang dami din tao doon. Every day.
To the extent Kahit Saturday, Sunday eh. na kahit hindi mo patunayan na iboboto mo siya, bibigyan ka nila makuha ng loob mo. Ganun siya. Ako, nung bago mag-filing ng mayor, October, nagkaroon kasi kami ng Nagburakay kami mga barangay officials. Di ba, sinabi ko sa iyo, tinatanong ninyo, ano ba yung mayroon ka? Di ba, binibigyan ng pabaon yung mga barangay official. So, nung nagburakay kami, kasi sagot na ng city yun. So, hindi na kami bigyan ng pabaon kasi nga sagot ng accommodation and everything. Ngayon, itong si Diskaya, pinatawag kaming lahat ng barangay officials. Epic. Sa Epic, sa Boracay. Binigyan kami ng tagli 10,000. Wala siya, mga bagman niya lang. Yung mga bagman niya. Aminado ako, kumuha ko ng 10,000. Saya. At nagpaalam din naman ako kay May. Kagawad, ano ba, di ba naiwan kami ng flight namin Oo. ng Bora? Siya nagbayad ng flight ticket. Si Diskaya? Wow! Kinakabahan. Naiwan kasi kami ng flight namin noon kasi parang... Late nagising. Hindi nagawad. Ang tagal namin din sa ano. Yung sa port? Sa Port. port. Tapos naiwan kami ng... Hello po! Meron kasing SK na parang... Close kay Diskaya. So may ganun talaga. Mabilis sila magbigay. Mabilis sila magbigay. So, nagigets niyo yung pattern. Noong time ni Eusebio, itong pinresent ni Biko. Noong time naman si Biko naman kinalaban, nagpresent naman ito sa Diskaya na hindi ginagawa ni Biko. Pero hindi gumana. Nagigets niyo kung ano yung pagbabago na nagawa ni Mayor? Di ba? Kasi kung hindi niya nagawa yon, dapat natalo siya. Kasi binalik ni Diskaya yung dating ginagawa. Yung mabilis. Na to be claiming na marami na daw ayaw kay Biko dahil sawang-sawa na daw sa good governance, sawang-sawa na daw sa napakabagal na sistema. Diba? So, dapat tumaas pa dyan ang bumoto laban kay Mayor. Eh, hindi bumaba eh. Kahit na sabihin mo, hindi, dumami kasi yung mga youth voters. Hindi pa rin. Dapat umangat, hindi, bumaba eh. Kahit man lang umangat niya ng kahit 5,000, 10,000 votes, hindi, bumaba eh. Bakit? Huwag nilang sabihin dinaya. Eh sila nga may contact sa Comelec, yung St. Timothy. Oh. Huwag nilang sabihin dinaya sila. So, nagising talaga. Nagising ang mga taga-Pasig. Ngayon, sa Pasig, subukan mo magkabit ng mukha mo sa isang government project, aawahin ka ng tao. Sabi ng tao ay epal. Sabi ko yun, sabi ko parang may certain barangays pa rin na nag-aangal. Oo. Pero, tamo, hinahahan ng mga tao. Grabe. Kahit yung simple holiday, Greetings? Wala na, hindi na umobra dito yan. Hindi na umobra yan dito. Ang gagalit sa'yo tao. kahit nga lang yung project of ganito. Oo, ano ko ayaw ng tao yan. Yes. Kaya hirap. Kiss of death yan pag ginawa mo yan. Meron barangay council, ganun. Pero hindi na yung specifics na kung sino yung kagawad. Di ba uso sa ibang city, sa ibang barangay, yung mga selfie ng mga kagawad nila. Ilalagay sa tarpaulin, di ba? Ay, mga nakaganon. Nakaganon. Naku, subukan mo dito gawin yan. Kukuyugin ka ng mga tao sa social media. Grabe. Ganun yung naging mindset dito ng mga tao. So, ano po yung pinaka naging problema ng Pasig City before pa na until now problema pa rin ng Pasig? I think, tingin ko tao na eh. Behavior na eh. Ang gaganda ng batas ngayon ng Pasig. For example, alam niyo ba sa Pasig, meron kaming updated na vet and sanitary code. Na pag ang aso ay nahuling tumae, kunyari ako, owner ako ng dog, yung aso ko, na-report na tumae, hindi ko dinampot. First offense is 500 pesos. Second offense is 2,000 pesos and imprisonment. Hindi ng aso, ng may-ari ng aso. Third offense is 5,000 plus kulong 6 months up to 1 year ng may-ari ng aso. Pero meron pa rin. Meron pa rin mga makukulit. Diba? Yes, Na ako bilang environment, ako isa yun sa mga problema ko. Kahit anong sabihin mo sa tao, hindi pa rin eh. Ang gaganda ng batas ngayon sa Pasig ah. Ako, yun ang nakikita ko kung ako behavioral. I know it's kind of contradicting dun sa sinabi ko na
na nabago na ni Vico yung mindset ng tao. But that's politically. We're not talking about, behavior is a different story. And to change human behavior is, sa tao matagal yan. And it's culturally. Yeah. Kaya ako I don't know kung ano stand nyo bilang mga policy majors, pero ako kasi I've been studying how the hell people keeps on voting cult ito, ang ganda ng book na to, basahin nyo yan, picturean nyo, ganda ng book na yan, cultish. Why am I reading that book? Because it will give you answers kung bakit anti-political dynasty won't work in the Philippines. Go back pre-colonial times. Datu system. Yes. Yeah. Pinipili natin si Datu. Pinipili natin. Pag namatay si Datu, sinong iaano natin? Yung anak ni Datu. Pero di ba po, it was washed out din during the Spanish colonialism wherein sila yung nag-build ng pinaka-system. Basic political system. But, ngayon, I have a philosophical question. Is political dynasty unacceptable just because it is a general thought? Or is it unacceptable because sinabi lang sa atin na unacceptable siya? Diba tanongin ko kayo? Kasi nung time na wala pa mga Espanyol, acceptable sa atin. Pero nung dumating sila, ngayon biglang naging acceptable. Ngayon, tanongin kita, is political dynasty unacceptable? Depende. Mapapaisip ka, ano? Sinabi nga siya sa atin. Kasi it's a Western thought that is unacceptable. Eurocentric. Parang ganito yan. Ang pagpapakasal sa minor ay pwede sa ibang bansa. Legal sa kanila kasi yun yung kultura nila eh. Pero pag sa di ba sa Mindanao marami yan. Pero pagpunta ka sa ibang lugar, bawal yun. Kasi nga, yun yung kultura nila. Yun yung nakagisnan sila. Ngayon, ibalik ko, tingin nyo ba mag-work sa atin ng anti-political? I don't think so. And banning political dynasty is not the solution of curbing corruption. Just look at the flood control issues. Hindi naman political dynasty yung mga congressman na merong allies. It's the system. Yeah. Even yung How come with the current constitution that we have right now, there are mayors who are excelling in their duties because they're executing the local government code. We have Lenny Robredo, we have Vico Soto, we have Benji Magalong, we have Joy Belmonte. Mga good government. Nagagawa nila yung tama. Bakit? Kasi they're utilizing the system. But yet, they are part of political dynasties pero ginagawa nila ang trabaho nila. Because if we will ban political dynasty, lahat na nakaupo bawal. Ultimo si Bam Aquino, bawal yan. Pinsan niya si Congressman Lenlen Oreta. Pinsang buo niya yan. Kiko Pangilinan, tito niya si Tito Soto. Kasi tito ni Sharon eh. So kung gagawin natin yan, technically wala na nakaupo. It's not to curb corruption, it's not banning political dynasty, it's fixing the system. Matanggal mo nga yung political dynasty, pero napakadami naman dyan mga politiko na wala namang pamilya pero kasabot niya mga contractor because of the soft system of curbing corruption. Alam ko layo na siya sa topic Bico pero sana at least na-open yung eyes yung Spolsci major as graduating kayo na yung sa term of political dynasty. Diba? Kahit ako naisip, ko lang yan, neto ko na lang, in practice ko na lang siya na-realize na oo nga hindi talaga solusyon ng sa political dynasty. Sakala natin siya sinasabing, we see it as something nakakadiri. Kasi nga sinabi sa atin na mali yun. Pero kung hindi sinabi sa atin yun, makita ba natin nakadiri yun? Hindi. Kasi yun yung kultura natin. At the end of the day, we are Filipinos by blood. At hahanapin ng dugo natin yan. Kumbaga, parang sabi nga nila, di ba, ang mga wild animals, kahit i-domesticate mo yan, alagaan mo yan, at some point, pag na-trigger yan, lalabas yung pagiging wild animals niyan. Kasi nasa dugo nila yan. At ako, tingin ko nasa Pilipinas yan na pipili at pipili pa rin tayo ng magkakamag-anak. Huwag na lang tayong lumayo.
dito na, let's go away to politics in the Philippine context. Takas sa entertainment, di ba magkakamag-anak din yung mga nandyan? Punta ka sa medical field, a family of doctors. Yes. Sa mga court, hindi, anak ko, abogado. I think that's the answer. That is political dynasty or familial ties an issue in the social structure and things. Go to America, kahit papaano. Kahit alam ko, kahit sila nag-introduce niyan. Bakit ngayon ngayon nakikita ko ngayon sa trend ng social media. They're pushing yung anak ni Trump na tumakbong presidente sa 2028. Si Bush, mag-ama, naging presidente sa Amerika. Diba? I mean, China, Ming Dynasty, Han Dynasty, sa mga emperor sa Japan. Diba? So, hindi yan, may kanya-kanya tayong kultura na dapat natin. Alam ko na palayo na. Gusto ko lang i-share bilang Paul sa ito. So, dahil napalayo na po tayo, mas papalayuin ko pa. Oo. May question na po, since politically aware kayo, then gustong-gusto niyo po talaga si Vico. Ano pong masasabi niyo na kukumpara sila ngayon ni Yorme? Yung mga nagawa nila, kasi parang ang sinasabi po ng mga may gusto kay Yorme na parang mas marami pang nagawa si Yorme sa maliit na panahon kasi malaki daw yung pinagbago ng Manila. Kasi dito parang wala silang na anong pagbabago. Parang ang nalaman na parang good governance. Yun lang yung lagi yung binu-voice out ni Mayor Vico po. Ako naman magbabalik sa'yo ng tanong. When Yorme left the office of City of Manila, magkano iniwan niyang utang sa Manila? Ayun yung sagot sa tanong mo. Nung si Vico, patapos na kami ng Vico is last 2 years or last 3 years. May utang ba kami? Wala. Yun din. Hindi sagot dun. So parang si... Inaayos muna ni Vico yung loob, Yung loob. yung proseso, para makapag-ipon ng pera para sa implementation ng program. Hindi natin kailangan mangutang. Nililinis niya yung gobyerno. I mean, I'm not saying that Yorme is not a good mayor. They are both good mayors, but they have their own priorities and they have their own strategies. Si Mayor kasi Lao, si Mayor Isko, si Yorme Lao. Saka siya infrastructure siya. Parang, beautification siya. Pero, alam niyo ba kung anong, sige, alam natin sa Manila, ng time ni Yorme, napaganda Manila Zoo, nalinis ang recto. Ano pa ba? Ano pa ba maganda kay Yorme na underpass na paganda? Tanungin ko kayo. Bukod doon, ano pa tingin yung alam na ginawa ni Yorme sa Manila? Bukod doon sa ganun. Yung taxation sa Manila ba, ano ba niya? Naayos ba niya? Yung issue ba sa mga lupa? Naayos niya? Internal. Sabi ko sa kanila sa Manila kasi sobrang dito kasi wala tayong kailangan linisin. Kasi di ba mga kagawad, ang dami mga developer na dito sa Oo. sila na mismo yung Alam niyo naman, kayo, yung student kayo ng Manila, alam niyo naman yung mga problema natin sa recto. Diba? Pakabaho talaga sa recto, yung mga ihiit sa mga poste. Diba? Yun na ayos yun. Pero, yung mga sinasabi namin ng mga benefits namin dito sa Pasig, meron din ba yun? Meron naman siya. Pero yun nga, again, kami, ngayon, paano na kami? Magbibigay kami ng 1,500 subsidy sa mga PWD students, both private and public. Meron kaming cash subsidy sa mga seniors and solo parent. We're one of the few local governments in the whole Philippines na nagpapatubad ng sa expanded solo parent welfare act. Ano pa ba? Bukod sa scholarship na through grade requirements, kasi diba ang scholarship usually pataasan. Ngayon, we have a scholarship MOA in partner schools, Arellano University Pasig and Pasig City Catholic College. So, wala kami utang. Ilang multipurpose na napagawa, ilang basketball court na pagawa, walang utang. Ilan ang makalsada na pagawa, walang utang. Alam nyo ba? Walang taga-Pasig sa inyo, di ba? Alam nyo ba na winave na namin ang tax sa mga sari-sari stores? Basta earning 50,000 and below.
Pero alam naman natin na walang tindahan na kumikita ng 50,000 lang sa isang taon. Walang ganon. Pero ginawa namin yun kasi nga, hindi namin kasi siya pwede gawing total zero. Kasi parang alam ko parang contradicting yata yan sa batas sa DBM or ano. Kaya parang ginawang ganun. So, nabawasan. And we were the first LGU to ban Pogo sa buong Philippines. Even before President Marcos mentioned na kami na una. Nasa City Hall pa ako noon eh. We're approximately to lose 500 million. Noong time na yun, nag-committee hearing kami noon na 500 million yata mawawala sa revenue namin or 250 billion if I'm not mistaken sa pag-ban namin ng Pogo. Pero yun nga, sabi nga ni Mayor, if this is the price to pay sa isang 11 years old na ginawang sex slave sa isang Pogo, okay lang. Ano pa ba? Franchise ng tricycle dito, wala nang bayad. Oo, wala nang bayad dito ang mga prangkisa ng tricycle. We're the first in the whole Philippines. Nagtatanggal kami ng binabayaran ng mga tao. Pero tumataas yung mga services na ibabalik namin sa mga sa mga Pasigueño. Di ba? Bakit? Then again, they have Mayor Isko and Mayor Vico has their own respective specialties and priorities. Hindi ko sinasabing hindi priority ni Mayor Vico ang infrastructure beautification, pero kasi si Mayor kasi ganito kasi siya tao. Puripo talaga siya. Kasi nung time na nag-start ako sa City Hall, alam niyo kung anong una kong tanong? Wala bang balak si Mayor Vico paayos itong City Hall? Yung sa lumang City Hall ba, kasi sira-sira na yung kisame, yung CR, ang babaho, sira na yung mga toilet. Nung tinanong ko yung boss ko nun, sabi, ayaw na gumastos ni Mayor dyan kasi in 2 years, gigibain din naman yun para sa mas maganda. So, diba? Diba? Kesa pagawa ko yan, gagastos ako ng 1 million, and after 2 years naman, gigibain ko din, might as well yung 1 million, i-alat ko muna sa ibang bagay. Ganun siya. Ito yung sinasabi na bash nila kay Mayor na ina ni Mayor, puro proseso. Pero, nung una medyo na weirdoan din ako, pero na-gets ko din yung mga niya na before executing a plan, kumukuha siya ng mga feasibility study na parang sapat na ba na 3 floors lang na multipurpose ang gagawin natin sa barangay na to. Baka at this 5 years from now, tumaas ng population, ganun siya. Pag-aralan muna natin bago tayo gumawa ng ganyan. Ultimo rerouting ng mga kalye, yung paglalagay ng U-turn slot, nag-aaralan yan. Ganun siya, hindi siya parang hindi, okay. Ganun siya. Ang gusto niya, pag-aralan natin, gusto ko pag gumastos ako, one time, big time. Kaya yung sinasabi nilang 9 billion na City Hall, na sinasabi nilang overpriced, ay tanong, balik ko din sa inyo yung tanong. Kung yun ay overpriced at merong kumita, bakit nakailang failed bidding na yun? Dapat nga, nasa City Hall pa ako noong time na na gigibain yun. Kaya lang, hindi siya nagiba. Hindi kami pinavacate kasi nga, walang kumukuha ng kontrata kasi nga lugi daw ang 9 billion. Ito 9 billion. Ang budget sa pagpapagawa ng bagong City Hall. Diba? I think you've heard of that. Yes. I-discuss ko sa inyo kasi ako yung gumawa ng kontrata, yung isang kontrata dyan eh. 9 billion, we're talking about 9 billion. Alam nyo ba, nasa kontrata ng kahit government contracts yan, magbabayad ka pa ng tax dyan. So, sa 9 billion na yon, approximately, ang tax dyan is, sabihin na natin, medyo malaki eh. Basta matitira dyan, mga 8,300,000. Sabihin natin 700 million ng tax. Or mga 8,500, mga ganun. Yung pagpapapintura pa. You know, my schoolmate when I was in high school, who happens to be an architect right now in Cebu. Architect siya ng SM. Repainting lang to Repainting ng SM sa Cebu. 200 million na yun. Repainting, and that's private So, ang laki ng gasto. So, sa 9 billion na yon, may tax na doon. Alam niyo ba sa 9 billion, kasama na din doon yung yung demolition ng Old City Hall. At saka sa 9 billion na yon, we're not just talking about the City Hall. Kasi akala nila, opisina lang ng mayor, ng konsyal.
We're also talking about a state-of-the-art laboratory for the City Health Office Center doon. Kasama na yun doon. Kumbaga, pag nagawa na yun, lilipat na lang yung office doon. Kumbaga, ultimo yung ilaw, yung water lines, yung kuryente, yung table, andyan na. And you're gonna tell me that it's overpriced? Kung overpriced yan, sana. At sabi niya, may kasabwat daw dyan na contractor para kumita sila mayor, para daw sa pagtakbo niyang senador, whatsoever. Now tell me, bakit nag-failed bidding ng ilang beses at bakit na-delay ang pagpapalipat ng kasi nga wala nga kumukuha kasi nga walang kikitain. Kung merong kikitain, onti lang. Ayun, no? Tell me. If you're a businessman, ngayon, sabihin mo sa akin, kung may kumita dyan, mag-failed bidding ba yan ng ilang beses? Okay, so. Diba? Dahil po close niya si Mayor Vico, hindi niya po tatakbo. No. Mas higher. No. Pero he will get this. It's not running for 2028. That's, I'm sure about. Kahit So parang mag-ano, magiging mentor. Parang Ako ang tingin ko, parang ako tingin ko lang, hindi ito galing sa kanya. Ako tingin ko baka mag-aano yan. Parang magpapamulat siya sa tao ng good governance. Kasi ano na siya, public figure na siya. Ako yung tingin ko. Kaya ako, I'm sure he's not running for any higher position in 2028. For 2028. Oo, yun lang ang kaya ko sagot. Kasi baka mamaya, ikuot niyo ko sabi mo, hindi tatakbo, pero hindi tatakbo sa 2031 or 2034. Yun lang ang kaya ko i-vouch sa inyo. He's not running for any position in 2028. Kasi ilang beses niya yung sinabi yan. Higher. So, yung lower, yun hindi ko alam. Yun nga, baka yung mag-revert back siya. Pero I doubt, knowing him, matigas ulo niya. Pag sinabi niya ganyan, pagkasabi niya no. Sabi niya ayaw niya. May isang salita talaga si... I-push po siya ng president. I don't think so. Gusto ko nila pag-president siya. Oo, ayaw gusto naman Pasigenyo, presidente daw eh. Oo. Si tatay nga niya, di ba? Pinakilala siyang the next president. Natawa lang siya, di ba? Siyempre, imagine nyo lang yung pressure sa tao, di ba? May buong Pilipinas nagsabi tumakbo ang presidente. Diba? So yun ang masasabi ko. It's not running for any... At hindi rin namin napag-uusapan ni Mayor yan. Ang yung ganyan dati. So, hindi namin siya napag-uusapan. Sa dami na napag-uusapan, hindi namin napag-uusapan yung running for higher office. Social issues, yes. Active siya dyan. Pag-uusapan namin yan. Kita nyo naman, active naman siya sa ganyan. Yes. So, how was it working with him? It's the best. One of the best boss that nakatrabaho ko. Boss/politician. Actually, hindi nga siya politiko eh. Hindi siya politiko. More of administrator siya. Hindi siya politiko talaga. Yung nakikita niyong malabong camera, totoo yun. Totoo yun. Yun lang talaga cellphone niya. Buti nahiya nga ako gamitin yung cellphone ko sa harap niya eh. Kasi kung siya nga hindi siya nag-iPhone, ako naka-iPhone, ito niregalo lang sa akin ito. Diba? So, nahiya nga ako eh. Akala nyo, PR lang yun? Hindi, uy. Totoo yun. Talaga siya, yung approach niya. Ganun siya. At saka yung cellphone niya, yun talaga yun. Yun po talaga. CCTV yun yung ano. Parang webcam po. Good, joke lang. Cellphone niya. Cellphone talaga siya, pero kasi yung... Malabo talaga kasi nga, Oppo nga yata yun. Ba't di siya bilhin ng mami niya ng phone? Alam nyo ba yung sasakyan na gamit? Sige, wala ako sa inyo. Anong tingin yung sasakyan ni Mayor B? Fortuner? ako yung vintage ng mga sasakyan na. Wala. Meron naman yung sasakyan ko naman. Sobrang sa kuriko. Oo. Yung sasakyan niya is Starex na gray luma. Regalo yun sa kanya ni mother niya nung pagka-graduate daw niya ng college. Yun yung sabi sa akin. Ha? Yung Luneta plate. Oo, yun. Parang gano'n. Luneta. Oo. Luma na yun. Grabe ka pa rin. Hindi bulletproof yun, ha? Hindi siya, of course. Saka makakita Starex na bulletproof. Pero may like bodyguard.
Yeah, of course, meron siya. May isang close-in siya na bodyguard. Then yung iba. Meron siya bodyguard. Of course. So, last question po. How can you describe yung leadership style ni Mayor Vico? Bago. Bago ang ini-implement niya. Parang, Naging bago po ba siya dahil nasanay tayo na bare minimum na like, ayun, nasanay tayo sa bare minimum. Oo. Parang part of it. Pero yung style niya kasi talaga parang shifting siya sa bagong style talaga eh. Modern. Yun ang ano niya, parang shining away from traditional politics. yes. Di ba? So, in a way, parang ganun. Yung sa, going away of bare minimum talaga. Just really doing what, yung trabaho niya bilang, mayor, no? Nung Pasko nga, regalo niya sa akin, magkano lang, 5,000. Serious. Cash, di ba? Ganun siya. And it's from his own pocket. Pera niya talaga. Kasi usually, pagka ganyan, kung makaka-receive kayo ng regalo, kuno galing sa isang politiko, may papipirmahan pa sa'yo. Yun wala talaga. Yan. Napakasimple ng tao. And how I wish that not just kami ang maka-experience ng leadership niya. Diba? Ako, I hope that in the near future, maranasan ng ibang Pilipino kung ano ba talaga ang pagsiservisyo talaga sa bayan. He inspired a lot of people. Diba? And I'm one of those na inspired niya to do what is right. I don't care people getting mad at me. Right now, I created a lot of enemies right now being a barangay official kasi nga ini-implement ko yung batas. So, pero ako na-inspire ako kay me. I mean, somebody will be suing me in one of these days for libel daw. Parang hindi man libel yun. So, pinahiya ko daw siya. Hindi ko siya pinahiya eh. Parang same case kay Mayor, yung right now kay Corina. Yes. Parang ganun din yung context. Ganun din yung context sa akin. Pero, di ba, wala naman akong ginawa sa kanya. Ay, kasalanan ko ba mali ginagawa niya, di ba? So, basta ganun siya. It's very transformational. And I think, sa pag-interview ninyo ng non-barangay officials, siguro mas makikita ninyo kung ano yung sinasabi ko na nakita ng mga tao. Pero, kung itatali ninyo kung ano yung babanggitin lagi ng tao, lagi niya sasabihin, walang palakasan, yung pamaskong handog, lahat na bigyan. And sabi nga ni Mayor, yun ang landmark project ko, is yung pamaskong handog na politikang walang pinipili, lahat kasama, walang palakasan. Dahil ultimo nakatira sa Valle Verde, ultimo sa condo. Alam mo ba, sa pagbibigay ng pamaskong handog dito, hindi tinatanong kung botante ka o hindi. Hindi ganun. Mas nung asistente ka, so nakatira ka dito sa Pasig. Eh, sa ibang lugar, hindi wala ako kayo sa listahan dito. Dito hindi. Kasi nakatira sa condo sa Manila. And then, pag may parang ayuda sila within the barangay, kino-confirm pa nila if Botante. registered. Oo. Dito hindi. Saan pa kayo? Basta you're residing here sa Pasig. Kasi regardless kung voter kayo hindi, nagko-contribute kayo sa local economy. Kahit renter ka, of course, nagbabayad ka ng fee sa landlord mo. Ito si landlord mo, nagbabayad ng tax sa city. Ganun. Kaya minsan makikita nyo yung eco bag ng Pasig na sa ibang lugar eh. Yes. Oo, makikita nyo yan. Kasi nga, so, Ayun ng Pasig, parang yung pandemic yun, hindi ko alam bakit kami nakatanggap. Yung taga-Greenwoods po kasi ako. Yung Greenwoods po may part na Taytay. May Pasig. part na Pasig. Siguro hindi na nila naalam na Taytay ka. Binigyan na lang kayo. Pero na doon, chocolate. So yun lang yung kinuha ko. Grabe naman. Naisip ko, hindi po kami taga-Pasig. Kaintan na po. Sabi, hindi po sa inyo po talaga to. Oo, ganun. Saka ito pa, nakakalimutan ko is, alam nyo ba, hindi kilala ng mga tiga-Pasig ang mga konsehal nila. You know what they mean? Alam mo bakit? Kasi diba nasanay tayo na nakabalandra ang mga mukha ng mga konsehal sa... Dito hindi nila kilala. Kilala lang nila by name. Minsan nagugulat na lang sila na, ay, si Konsi ba yan? Ay, ito pala si Konsi,
Kasi pangalan nyo lang alam namin eh. Last name. Last name lang alam namin eh. Kasi nga, pinagbawal nga ni Mayor yung ganyan. Ako, I don't think it's a bad thing. I think it's a good thing. Kasi it works. Because people doesn't know what your face look like. Yun. Kaya nung campaign namin 2020, ito nung March, namin nakasulub, ay, ikaw pala yan si Gonzalo, ganito, ganyan. Kasi hindi namin alam yung itsura nyo eh. Oo, ganun. Ay, wait lang po. Yung about, di ba po, last term na to ni Mayor Vico po, yung way niya po nung pag-campaign nung first and ngayong last, may nagbago po ba? Parang wala. Ganun pa rin. Kasi nakikita ko po sa TikTok, sa Facebook, umiikot po talaga siya. Umiikot talaga si Mayor. Masipag talaga. Gradually. Umiikot talaga siya. Umiikot na talaga bawat purok o ano. Pero yung nga, pagka kunyari, hindi na kaya. Kasi, dalawang distrito man ang Pasig. Ay, hindi mo kayang ikutin yan in 45 days. Hindi naman siya katulad ng ibang mayor na wala pang kampanya, nangangampanya niya. Oo, nag-start lang talaga siya mangampanya from the very start ng campaign period. Alam naman natin yan, di ba? Parang yung mga senador, wala pang campaign period, nag-ikot na si mayor, hindi. Kaya hati yung oras niya. Siyempre, umaga, nandito siya sa District 1. Kunyari, kung alanganin na yung oras, hanggang dito na lang siya, hindi na siya makakapunta doon sa dulo. Pero lilipad pa siya papunta ng District 2. And mind you, kahit campaign period, sinabi ni Mayor sa mga konsehal na ituloy nyo pa rin ang legislative duties ninyo. Kung session ninyo ng Monday ng hapon, mag-session kayo. Kung kailangan ako lang mag-isa dito nangangampanya, mangangampanya ako dito ng mag-isa. Kung may committee hearing kayo, ituloy nyo pa rin yung committee hearing ninyo. Okay lang sa akin kahit wala kayo sa caucus. Basta ituloy nyo yung trabaho ninyo. Alam nyo ba rin na pinagbawal niya ang paggamit ng government vehicles during the campaign? Ano po? Government vehicles. Kasi each councilor, meron yun silang mga sasakyan na issued. Sinabi talaga ni Mayor, bawal yung gamitin yan. Kumuha kayo ng sarili nyo sasakyan. Huwag yung gamitin yung resources ng city. At alam nyo ba, yung mga political leaders niya na nakaplantilya sa office as parang TL, tawag ng team leaders nila sa Office of the Mayor under events team, pinag-resign niya sa City Hall. Mag-resign kayo sa start ng campaign period. Bumalik nila kayo after kung manalo man ako. Bumalik kayo. Kasi hindi pa pwedeng, hindi acceptable sa kanya na sumasahod kayo sa City Hall na nangangampanya kayo for me. Unfair yan sa mga taxpayers. Kasi hindi naman kayo hinire sa City Hall para mangampanya para sa akin. Kaya anong nangyari doon, kung ang sweldo nila ay 15,000, may allowance ng sila kung I think 8K, 7K, kalahati lang, half of it. Tinanong naman sila eh, voluntary naman eh. Sino gustong sumama sa akin, mangampanya. Okay na, magre-resign kayo. Yun. At usually, alam natin, pag ganyan, pag election na, ginagamit yung opisina as advantage. Ultimo yung bond paper, dyan nagpiprint ng ganyan. Hindi, wala. Kumuha talaga si Mayor ng independent space. Bumili talaga. Wala kang makikita doon na government resources na ginagamit. Ganun siya ka-straight sa ultimo yung yung campaign sorties, yung may stage, di ba? Alam natin yung kung saan magsasalita, kasama yung slate. Usually, di ba, sa ibang lugar, nagaganap yan sa labas, sa barangay hall, sa covered court. Ayaw niya. Doon tayo sa labas, sa kalsada. Kasi gagamitin natin yung kuryente ng gobyerno. Ayaw niya. Kaya alam niyo nung campaign, hahanap yan ng kunyari dito sa Kapitolyo. Nakita niyo yung street namin dyan. Hahanap yan ng bahay na, ma'am, yung mga campaign team ni ma'am, pwede mo bang makisaksak na extension board para lang po sa speaker ni Mayor. Ganun. Hindi yan para mag-tap ng kuryente sa kuryente ng barangay. Those simple things might be petty, but it is a manifestation of his intention of what good governance must be and how public officials must act. Diba? I know, simple lang pakinggan yun, ang weird, pero maliit na bagay, pero Maliit na bagay pero hindi nagkakaroon. na hindi nagagawa ng ibang poll. Kasi, makakita nyo yan sa ibang city. Ang magkakabit ng poster, naka-uniform ng City Hall. Diba? Yeah. Oo. Wala. Diba? At saka, yung tarpaulin niya, less than 200 lang yun,
Yung single tarp niya, ah. Wala akong nakita ng isang part niya nung election. Mahal pa mo ng tarpaulin. Mga nagpapag-tarp niya lang. Mga support. Mga supporters lang, yung mga ganon. Oo, mga volunteers lang. Sayang inuwi ko sa bahay yung sample ng tarpaulin niya kasi of course, meron ako nun. Nakipaglaban talaga ako. Hindi ka magsisiya yan. Pero, tulad niya, ito ilan lang Hindi, yan. okay lang din po. Tapos na rin naman na po. Oo. Yeah, wala na pong question. Thank you so Oo. much po. Okay, wait lang, magsisiya lang ako. Sige po. Sige lang po. Diba? Pero, ano dyan na lang ako. Kasi baka kasi may mga question.